Labor inspection. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summaries, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. Technical and advisory visit. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of our Webinar Wednesday of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. This is Engineer Michael Janostoke of DOLE NCR, your host for today's webinar. Last week's sessions on recognizing and addressing psychosocial risks focused on identifying key indicators of psychosocial hazards in the workplace, clarifying the roles of both employers and employees in managing these risks, and exploring practical approaches to address them. A key takeaway emphasized that managing psychosocial risk is a shared responsibility and a strategic priority, essential to maintaining a healthy, safe, and productive work environment. For Season 4, Episode 11, we will discuss safety around electricity. We all know that electricity is an essential part of our daily lives. It powers our homes and workplaces, helping us perform tasks faster and more efficiently. However, despite its importance, electricity can also be very dangerous if not handled properly. Kaya para sa episode natin ngayon, Power with Protection, Staying Safe Around Electricity, tatalakayin natin kung ano ang mga dapat nating tandaan at gawin upang manatiling ligtas sa paggamit ng elektrisidad, lalo na sa ating pinagtatrabahuan. Pero bago yan, let us start with a short prayer. Dear Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allows us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant, so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect.
We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good afternoon po to our Facebook viewers. Thank you for joining us today. Paki-heart and like naman po ang ating live stream. Please hit the follow button on our Facebook page, Dole BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. Please share this live stream with your friends, family, and colleagues and use the hashtag Webinar Wednesdays. For questions and clarifications, please use the comment section below this screen, and our resource speaker will address them during the question and answer portion. This is season 4, episode 11 of our Webinar Wednesdays. In line with Proclamation number 193 series of 2011, which declares May as Electrical Safety Month in the Philippines, today's discussion focuses on ensuring safety in one of the most crucial and potentially hazardous aspects of modern life, which is electricity. The Philippine power industry plays a vital role in the country's economic development, powering industries, homes, and businesses. However, despite its importance, electricity can pose significant dangers when safety measures are overlooked. In this session, we will delve into various aspects of electrical safety, beginning with an overview of the Philippine power industry. We will then explore the electrical hazards that pose risk to both workers and the general public, followed by an examination of electrical risk and their consequences. Finally, we will highlight the 10 golden rules of electrical safety, which serve as essential guidelines for reducing risk and protecting life from electrical accidents. Without further ado, allow me to introduce our speaker for today. He brings over 13 years of experience with Meralco and is currently the head of OSI Standards. With his extensive expertise in occupational safety and health, he is well equipped to share valuable insights on safety around electricity. As we discuss the importance of electrical safety, his experience will help us understand how to effectively manage risk and ensure a safe working environment when handling electricity. Please join me in welcoming Engineer Patrick Sean Pineda. Good afternoon, Engineer. Thank you, Michael. Thank you for inviting me, and maraming salamat po sa Dole sa pagpapa-unlock sa akin dito ngayong hapon. Share ko lang po screen ko para makita din natin kung ano ang gagawin natin, ang i-discuss ko. Yan. Kita po screen ko, Sir Mike? Yes, sir. Kita po. Okay. Again, good afternoon, everyone, and thank you again for allowing me to share what electrical safety is. So, ito yung magiging overview ng aking discussion for this afternoon. 4 points lang naman po. So, we have the overview of the Philippine power industry para maintindihan natin kung paano at saan nanggagaling yung ating kuryente. What are the electrical hazards related to the use of electricity? Ano yung risks ng paggamit natin ng electricity, no? At i-define din natin dito kung anong pagkakaiba ng hazard sa risk. And finally, the 10 golden rules of electrical safety to ensure that we are safe and that we will be able to safely use electricity. Okay? So let's start. First point is the overview of the Philippine power industry. So we have 4 main parts of the Philippine power industry. So we have the generation. So ito yung mga power plants, no, that produce electricity. Again, our sources of electricity can come from different sources. So we have renewable sources that could be
hydroelectric, or that could be solar. We have non-renewable sources, mainly the use of coal and oil, no? Yung paggamit natin ng diesel, no? Paggamit natin ng crudo, no? Yan ang generation side. So itong lahat ng power plants na to, ang main purpose lang nila is magpaikot ng turbina, at yung turbina na yon, yung turbine na yon ang magcreate ng electricity. Alright? And then pag na-create nila yon, kung makikita niyo dun sa picture, no? Meron tayo dito mga transformer. So ang gagawin nila, yung kuryente, ipapataasin nila or i-increase nila yung voltage, no? So that ipapadaan naman nila through the transmission lines. So yung transmission lines, ito yung second part ng Philippine power industry. Kung kayo ay nagagawi sa NLEX or SLEX, no? Pag pumupunta tayo sa iba't ibang probinsya mula Metro Manila, kung kayo taga Metro Manila, no, or from other metro provinces, at kayo nagawi, no, sa palabas, makikita niyo itong mga matataas na poste ng kuryente, kawad ng kuryente, no? So, ito po ay mga transmission lines. So, ito yung nagdadala ng kuryente mula dun sa mga generation plants patungo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mula pinakatuktok ng Luzon hanggang pinakadulo ng Mindanao. So, meron tayong mga transmission lines. So, and then, yung next part is yung distribution. So, yung distribution, ito yung mga iba't ibang co-ops, iba't ibang electric cooperatives, iba't ibang private electrical distribution companies katulad ng Meralco, katulad ng Batelec, no? So these are the different distribution companies, no, that connect to the transmission lines, at step down nila o binababa naman nila yung voltages para sa level na magagamit naman ng customers nila. And then finally, yung last part is yung pag-travel ng kuryente from the distribution sa mga electric poles, no? Yung mga electric poles, at papunta sa mga kabahayan natin. So yan po yung whole Philippine power industry. So bakit importante ang electrical safety? So we all know that electricity is very important in running our households, 'di ba? In operating our businesses. 'Di ba, sa panahon natin ngayon, ang running joke is mawalan na ang lahat, wag lang ang wifi. 'Di ba? Minsan naiinis ang tao pag nawawalan ng internet, nawawalan ng kuryente, nawawalan ng internet, 'di ba? So, again, it makes our life comfortable. Lalo na ngayon, ang init ng panahon, 'di ba? So, yung aircon yung lamig ng aircon ay natatamasa lang natin dahil sa electricity. Pero if hindi nga natin magagamit ng maayos, or hindi ligtas ang paggamit natin ng kuryente, ay ito ay very dangerous, and this can result to accidents. Kaya ano ba ang electrical safety? Electrical safety is about recognizing yung hazards related to the use of electricity and taking precautions to avoid injury or death. So kumbaga, we are respecting the power of electricity when we do, no, electrical safety, right? So we will be able to reap the benefits, no, yung benefits ng paggamit ng electricity makukuha natin, at the same time ligtas nating makukuha yung benefits na yon. Okay? So punta naman tayo sa next point, which is yung electrical hazards. So any source of potential damage, harm, or adverse health effects on anything or someone is known as a hazard. So we have different types of energy, di ba? Electricity is just one type of electricity, but that is our focus for today's session, electrical hazards. So there are two main types of electrical hazards. Yung tinatawag natin unsafe condition at saka unsafe behavior or practice. Okay, so we will provide examples for each so that you better understand ano ba ang example ng isang unsafe condition na an electrical hazard, at unsafe practice or unsafe behavior na electrical hazard. Okay? So start muna tayo sa unsafe condition. Electrical hazards that are unsafe conditions. So una, exposed energized facility. So ito yung mga circuit breakers natin na exposed.
No, minsan sa bahay nyo, nakikita nyo ba minsan yung sa bahay niyo yung cabinet ng inyong circuit breaker nakabukas, yung harapan wala. So, dapat red flag na sa inyo yun. Dapat kasi kino-cover natin yun because alam naman natin that circuit breakers are carrying live wires, no? Na pag mali ang pagkakalapit ng tao dito, pwedeng makuryente, no? So, next is overloaded electrical circuits or equipment. Again, unsafe condition ito. Pag overloaded, lalo na yung ating mga extension cords, no? Or yung mga outlets natin na ang dami nating sinasaksak. So, again, unsafe condition yan kasi overloading is a risk, no? So, next is yung loose or lack of grounding connection. So ito, yung tinatanggal natin yung grounding pin, 'di ba? Minsan may makukuha tayong bagong gadget, tapos yung saksakan ng gadget, usually laptops, meron yung tatlong bakal, 'di ba? Yung dalawa, yung sinasaksak natin sa outlet natin. Yung isa, dahil sobra, sinasabi natin, ay sobra, wala namang ano to, silbi to. Tinatanggal natin, which is wrong, no? Kasi yun yung grounding. Ibig sabihin yan, if may biglang surge ng kuryente papasok sa bahay nyo, pag may grounding yung system, yung electrical system nyo, yung extra voltage yun or extra electricity na yun, safely mapupunta sa lupa. Kaya siya tinawag na grounding. Pero pag walang grounding, pag biglang may dumating na malakas na kuryente sa sirkito ng bahay ninyo, lahat ng appliances nyo, lahat ng devices nyo na nakakabit sa outlet ninyo ay maapektuhan. Pwedeng sumabog, pwedeng mag-overload din sila. Kaya importante yung grounding, no? Dito sa device na to, ganun din, pagbaliktad siya, pag may nangyari naman doon sa inyong device, if your device suddenly malfunctions, and the device itself is the one that causes a surge of electricity towards your household circuit, then the circuit will be protected or hindi maapektuhan yung ibang devices dahil may grounding. So again, dahil kung walang grounding, lahat ng devices maapektuhan. Pwedeng mag-overload lahat yan, no? So unsafe yan. Next na unsafe condition is yung tinatawag nating damaged wire insulation. So, ito yung nakabulat-lat na or yung wiring natin is already unsafe, no? So, exposed na yung live wires underneath. Usually, anong sinasabi ng mga tao pag meron tayong damaged wire? Lagyan mo na lang electrical tape, pwede na yan. Again, gusto kong i-dispel itong wrong notion na pwede mong resolve yung problem na yan by just using electrical tape. Ang electrical tape po ay pangsamantalang lunas lang po. No? It is a temporary solution because it was not designed, the electrical tape was not designed for the particular voltage, no, that wire is currently handling, right? So if you put electrical tape, no, since it was not designed for that particular rating, as you continue to use that wire, no, pagpatuloy natin ginagamit yung wire na yon, dahan-dahang nawawala o nasusunog na rin yung electrical tape. No? So, ito ay pwedeng ulit pagmulan din ng sunog at pwede ring maging sanhi ng pagkakakuryente, no, pag ito ay natunaw na. No, so again, if meron tayong damaged wire insulation, the best would be remove that wire, palitan na yung wire na yon, or if kaya pang palitan yung insulation, then palitan na kaagad yung insulation, no? But if hindi kaya, the best solution is to remove the wire and put a new wire, no? If hindi kaya rin ng removal of the wire, then it's time for you to throw away the entire device. Okay? So next, number 5 na unsafe condition, yung loose electrical connections. So ito, medyo difficult to. This happens dun pa lang sa construction ng electric circuit ninyo. So again, if hindi kayo kukuha ng qualified electricians or electric engineers to design and to construct your electrical system, this is a possibility. This is a possible hazard. No, yung loose or yung substandard construction of your electrical connections, pag hindi maganda ang pagkakasarado o pagkakadugtong, pwedeng ito ang pagsimulan ng pagkakakuryente o ng pagkakasunog. Okay? So ito, difficult tong elect number 5 kasi nga hindi mo makikita to eh, no? So malalaman mo na lang na meron ka palang pangit na wiring connection pag nasunog na yung bahay nyo. Kaya sinasabi ko parati critical na mag-hire tayo ng mga licensed electrical engineers or master electricians pag sila ay nagtatrabaho sa ating electrical circuit sa bahay. Okay?
Number 6, unsafe condition is yung pagbili natin ng mga substandard appliances, no? So kung walang mga sticker na katulad nito, 'di ba? Pag tinignan mo yung box or pag tinignan mo yung device, yung extension cord, wala yung mga ganitong sticker. Wag na po nating bilhin yung mga 'yon, no? Kailangan yung mga binibili natin na mga electrically related na mga equipment or extension cords ay dapat merong quality yan, quality inspected yan, no? And that has the quality seal of approval. Okay? Next, unsafe condition, yung block or inaccessible panel boards. So, bakit ba meron tayong mga panel boards? Kasi yan ay another form of closing the source of electricity. So kung may harang yan, if an emergency happens, if a fire is starting and yung cause ng fire is electrical, yung electricity, then mahihirapan kayong apulahin yung fire or to uh, minimize the fire kasi hindi nyo mapuntahan ngayon yung circuit breaker para ma-shut down yung source of electricity. Kaya unsafe condition yan at dapat natin i-address kaagad yan. Pag nakita ninyo sa bahay ninyo, for example lang, sa mga kabahayan natin, kung yung circuit breaker mo ay nasa likod ng ref, wag na po natin dun ilagay yung ref. Kasi pagdating ng emergency, no, posibleng hindi makita dahil nakatago sa likod ng ref or mahirapan yung mga tao na buksan kasi nga ihahatakin pa nila yung ref bago nila ma-shutdown. And alam naman natin, during an emergency, every second counts. Di ba? So, importante na walang harang dun sa panel boards ninyo. Unsafe condition number 8 is dirt and dust accumulation on electrical installation. So, ito ay ibig sabihin lang nito, pag hindi natin mini-maintain yung ating mga electrical installation, sinahayaan lang natin, baka mamaya napapamahaya na siya ng kung ano-anong insekto, kung ano-anong mga hayop na pwedeng maging cause ng power outage or cause na mag-short yung inyong electrical system, no? So let's make sure na malinis yung ating electrical installations. Number 9 na unsafe condition, yung mga linya ng kuryente natin na walang conduit or raceway or yung covering protection, no? Lalo na kung daanan ito ng tao, dapat pinoprotektahan yun at nilalagyan yun ng covering para hindi ma-damage yung insulation at yung wires. Okay? Number 10, actually number 10, 11 at 12, halos similar yan, no? Unsafe condition yan, open wiring, walang insulation, tapos kinabit yung wiring sa puno na hindi naman dapat. And then number 12, yung hindi tama yung rating na ginamit dun sa kable. No, tingnan nyo, yung wiring sa taas napakakapal, tapos yung sa ilalim napakanipis. So, ibig sabihin doon, hindi na tama yung rating ng dalawa at dapat compatible yung dalawang yun, no? Kasi pag hindi, pwedeng ma-overload yung yung wires doon sa mas mahinang side. Bakit ko sinabing related yan? Kasi related yan dahil yung 10, 11, 12, usually ginagawa yan ng mga dumidiskarte, no, sa pag-install ng kuryente. Pwede na yan. Diskarte na natin yan. Ang tawag ko dyan, discarding hindi electrician, discarding electrician. Ulitin ko discarding electrician. Anong ibig sabihin ko ng electrician? Ito yung mga nagmamagaling na mga na mga non-licensed na electrician, no? Yung mga nakikita natin sa nakatambay sa labas, no? Yung mga walang lisensyang electrician na hindi naman nakapag-aral o hindi nakakuha ng tamang lisensya at yan ang nagiging diskarte nila na hindi nila alam na yung diskarte nila ay posibleng mapagmulan ng aksidente, no? O ng sunog, no? O pagkakakuryente. Okay? Punta naman tayo sa unsafe practice. So, yung una, unsafe condition. Pangalawa, unsafe practice. Ano yung unang unsafe practice o behavior na unsafe pagdating sa kuryente, paggamit ng kuryente? Yung paggamit natin ng kuryente sa mga lugar na basa o mga lugar na hindi naman dapat gamitan ng kuryente. No? Katulad nung sinabi natin kanina, yung mga kung gumagamit ka ng electricity tapos malapit ka sa lugar na maraming bakal, dapat ano na kaagad yun, mag-ingat na tayo doon dahil delikado na yun, di ba? Or maggamit ka ng electrical device sa isang area kung saan maraming tubig, dapat mag-ingat din tayo doon at di na natin ginagawa yun, no? Number 2, electrical works, yung pag-hire
Yung unsafe practice dito is yung pag-hire ng mga unqualified individual. Ulit, yung mga tinatawag kong electrician. Yun yung unsafe doon, no? Dapat mapanuri tayo sa ating mga electrician tsaka electrical engineer. Pag may gagawa at magtatrabaho sa bahay, dapat maging ano tayo, matapang tayo at maging mapanuri tayo. Sabihin natin, sir, may lisensya po ba kayo? Kayo po ba ay may certification para magsabing kayo ay kwalipikado para mag-install, mag-construct, mag-design ng mga electrical circuits? So, dapat ganun po tayo, no? Pag wala silang napakita, then dapat hindi na natin kinukuha yung serbisyo nila. No? Naghahanap na tayo ng ibang makakapagbigay ng requirement na yon na meron silang certificate na kaya na pwede silang gumamit ng magtrabaho sa kuryente. Number three, unrestricted access. Ito yung unsafe na practice, yung mga tao ay napapalapit sa mga high voltage electrical equipment na dapat hindi. No, walang mga harang, walang mga signages, parang dinadaanan-daanan lang. So dapat hindi unsafe practice 'yon yung merong unrestricted access. So pwedeng madaan-daanan lang ng kung sino man, no? So yan yung unsafe practice. Next is unsafe practice is working on energized facilities without proper skills, tools, and PPE. Ayan. So, again, gawain po ito ng electrician, di ba? Yung mga nagmamarunong na alam nila kung paano magtrabaho sa isang facility na may kuryente. So, very, very, very dangerous po yung ganyang practice. Number five, not following safe electrical work practices. Again, yung diskarte, no? Diskarte para lang magkakuryente. Hindi po dapat yan hinahayaan because that is an unsafe practice. And number six, use of appliance or electrical equipment with incorrect voltage rating. So ito, delikado po ito. Minsan, sa excitement natin na nakakuha tayo ng bagong device or gadget mula sa ibang bansa, no? Mula sa ating mga magulang na nanggaling sa ibang bansa o mga tito-tita, minsan sinasaksak agad natin sa ating outlet na dapat check muna natin kung yung rating ba nung device ay gagana siya dun sa rating ng ating outlet. Ang outlet po natin ay 220, no? So kung ang isasaksak nyo dyan ay 110 at i-on nyo yan, nako, masisira yung device at mag-short circuit yan, no? Pwedeng sumabog yung outlet dahil hindi nga nakayanan nung bagong device na sinaksak nyo. So always check. So again, we need to ensure that electrical hazards need to be recognized, no? So again, pag meron ng unsafe condition, katulad dito sa picture na to, yung unsafe condition is yung wiring nung appliance niya ay nung vacuum niya ay medyo sira na. So unsafe condition, 'di ba? Dapat check natin 'yan kung may unsafe condition. Unsafe act, hindi niya kahit nakita na niya, siguro nakita na niya, ginamit niya pa rin. Yun yung unsafe act or unsafe behavior. Yung dapat hindi mo na ginagamit, ginamit mo pa rin. So, anong pwedeng resulta? Pwedeng near miss, no? Pwedeng naswertehan lang na hindi ka na kuryente, pero mas possible yung pangalawa, yung aksidente. No? Kaya sa amin, sa safety, as a safety practitioner, parati kong sinasabi sa mga tao na ma-minimize lang natin yung unsafe condition, matanggal na natin lahat ng unsafe condition pag tayo ay tumitingin sa ating environment. Uy, unsafe to, ito unsafe to. Tapos, tinatanggal din natin yung unsafe act, yung katulad nito, yung hindi na paggamit kung alam na nating unsafe yung device o hindi na maganda yung wiring, no? May eliminate na natin yung mga aksidente at saka sunog, no? So yan yung parati kong sinasabi sa mga tao, if you want to avoid accidents, always look for unsafe conditions and unsafe behavior. And then if you see them, correct them para maiwasan natin ang aksidente, no? So kanina pinag-usapan natin yung hazards, 'di ba? Punta naman tayo sa number 3, yung risks. Marami nagtatanong sa akin, Sir Sean, ano ba pagkakaiba ng electrical hazard risk? Minsan nababasa na rinig ko yun, tapos minsan parang iisa lang naman yun, 'di ba? Hazard tsaka risk. Hindi po. So ito ang gusto kong i-explain sa inyo. Yung hazard, sinabi na natin kanina na ito ay kahit anong bagay, kahit anong event, no? Kahit anong pangyayari na pwedeng mag-cause ng aksidente, no? Mag-cause ng injury o mag-cause ng damage sa pampublikong property, 'di ba? Public property. So, 'yun ang hazard. Ano naman ang risk? Ang risk is yung hazard plus yung exposure mo. So, pwedeng may hazard
pero pwedeng zero yung risk. So ito, example ko dito parate, yung pating, 'di ba? Ang pating sa dagat, kaya ba niyang mag-injure ng ating katawan? Kaya, 'di ba? Dahil malaking animal 'yan, no? Mayroon niyang bite force na napakalakas, no? Kaya niyang kumagat, kaya niya tayong kaagad, sa isang kagat pa lang kaya niya na kaagad na mapatay ang isang tao, 'di ba? Hazard 'yan. Pero kung ikaw ay nasa pangpang at ang pating ay nasa dagat, kung saan hindi naman siya makakalapit sa iyo, no? Wala namang abilidad ang pating para um, mamuhay sa taas ng tubig, no? Sa labas ng tubig, then ang risk is zero. Tama? Pero kung ikaw ay dahan-dahan, sabi mo, "Oy, parang ang sarap pumunta ng beach. Parang gusto kong maglakad-lakad sa tubig, di ba? Tapos maya-maya, naisip mo, "Ay, parang nainggit ako doon sa mga nagsisurf. Magsisurf na nga ako." 'Di ba? Kumuha ka ng surfboard, dinala mo sa dagat, tapos dahan-dahan nagsiswimming ka na sa dagat. Kung nasan yung pating, tumataas-taas ngayon yung risk natin. So yun yung ibig sabihin ng hazard at saka ng risk. Yung hazard, yung potential ng isang bagay na makapanakit o makadamage o makapatay. Pero ang risk is yung exposure mo dun sa hazard. So, again, sa atin dito, since ang kuryente ay hazard, tama, na-define na natin na ang kuryente ay isang hazard. Kasi pag hindi natin ito ginamit ng maayos, may posibilidad ito na pwedeng maka-injure sa atin, makuryente tayo, makasimulan ng sunog, di ba? Ang risk is yung exposure natin. So, alam naman natin na yung exposure natin ay 100% real, 100%. Bakit? Kasi the fact na nanonood tayo ngayon sa laptop or gamit natin ay laptop, the fact na merong ilaw sa taas ngayon natin na nagagamit, may aircon, ibig sabihin exposed na exposed talaga tayo sa electricity. 'Di ba? So ang risk natin ay 100%. 'Di ba? Kaya nga kailangan mag-iingat tayo. Okay? So, isa-isay natin yung different types of electrical risks. Unang risk, ito yung pinaka-common na nangyayari, no? Pag mayroon tayong presence of electricity, ang pinaka-common na risk is electrical shock or makuryente. Di ba? So, electrocution is death or severe injury by electric shock with electric current passing through the body. So, sabi nga dito, the higher the current, the more severe the impact is to the victim. So, may gusto ko lang din akong baguhin na maling paniniwala, no? Maraming naniniwala kasi na yung 220 volts, yung lumalabas sa pader natin, no, yung sa outlet natin, ay wala yan, mababa lang yan, hindi yan nakamamatay. Yan ang gusto kong baguhin na pag-iisip. Kasi napaka-fatal ng ganyang pag-iisip. Kung titingnan niyo yung table ngayon sa ating presentation, no, yung milliamperes ay directly related or correlated sa taas ng voltage. So, ang isang milliampere na current ay equivalent yan or directly proportional to 1 voltage. So again, ulitin ko ha, 220 yung voltahe, no, na lumalabas sa ating mga outlet. Tingnan niyo yung graph. Nasaan yung 200, 220? Ayun. Nandun siya sa gitna ng 300 at saka 100. Ang tinatawag ko dito, ito yung fatal zone. Pag ganyan kalakas, no, kahit 100 voltage lang, no, dumaan yan sa puso mo. Or 300 voltage at dumaan yan sa iyong baga, no, kaya na nitong i-disrupt yung bioelectrical signals ng mga organs na yan. Ano ibig sabihin nun? Pag na kuryente ka, dumaan ang kuryente dyan sa baga mo o sa puso mo, kaya nitong patigilin yung pagtibok ng puso mo, kaya nitong patigilin yung pag-function ng baga mo at pwede kang mamatay. No? So, yung 220 nasaan? Nandun siya. No? So, ibig sabihin, kaya niyang patigilin yung puso mo, kaya niyang ma-disrupt yung paghinga mo. 'Di ba? Sino bang may gusto na ma-disrupt yung paghinga nila, hindi sila makahinga kasi nakokuryente sila. 'Di ba? So, yan ang gusto ko lang i-emphasize sa inyo na ang 220 volts ay hindi dapat minamaliit, no? At dapat nagiging ano pa rin tayo, careful tayo pagdating sa paggamit ng kuryenteng kahit sabihin natin mababa ang voltahe, no? Ayan. Next na common electrical risk, since gumagamit na tayo ng kuryente, ayan, so nakikita nyo na yung video, yung overload electrical fires. So dahil sa pag-overload, dahil sa sirang insulation, di ba, sinabi ko kanina, dahil sa mga maluwag na pag-connect ng ating mga wiring, no, yan ang mga pwedeng pasimulan ng apoy, no, pwedeng yan magsilbing mitsa ng sunog.
no? Kaya importante na careful tayo sa pag-install, careful tayo sa quality ng wiring at yung ina-avoid natin yung overloading. Okay? Next, arc flash or flashover. Ito naman, itong risk na to ay para sa mga nagtatrabaho sa matataas na voltage. Ayan, tingnan niyo yung video, no? Sa lakas ng voltahe na ginagalawan nung electrician, no? Sumabog, no? Yung sa tapat niya and wala siyang tamang protective covering. At dahil doon, yung taong nasa video ay namatay. So usually yan ay nagiging risk yan sa mga nagtatrabaho sa matataas na voltahe, sa linyang ng kuryente na may matataas na voltahe, mga lineman, 'di ba? Yung mga nag-aayos ng mga poles natin or kuryente natin pag may nangyayari, pag nawawalan tayo ng kuryente, yan yung kanilang risk na kinakaharap, no? And then finally, yung last na risk na kinakaharap natin is yung electrical related trips or falls. Hindi ka na-injure dahil dun sa pagkakakuryente mo, kundi dun sa pagkakahulog mo pagkatapos mong makuryente. 'Di ba? Dahil nga, sinabi ko kanina, 'di ba? Pag nakuryente ka, madidisrupt yung muscles mo, yung paggalaw ng muscles mo. At dahil doon, pwede kang habang nagtatrabaho ka sa taas, mawalan ka ng balance dahil nga hindi mo kontrolado yung katawan mo, 'di ba? At pagkahulog mo, ayun, nabali mo yung kamay mo, natamaan yung batok mo at doon ka nawalan ng malay or worse, pwedeng mamatay, no? So, yan yung final electrical risk na pwedeng mangyari pag hindi natin ginamit ng ligtas at maayos ang kuryente. Okay? Sige. Next. So paano ngayon natin maiiwasan lahat nun, no? Alam na natin, tanggap na natin may mga hazards, pero meron pa rin tayong magagawa sa hazard. Sinabi nga natin, kung may electrical hazard, identify natin yung unsafe conditions, tanggalin na yon. Huwag na natin hayaan na matuloy yun. Tingnan natin yung mga unsafe behavior. So again, tanggalin ulit natin yun. I-remind natin yung mga kasamahan natin, oy, unsafe yung ginagawa mo, kuryente yung hawak mo, 'di ba? And then yung risks, alam natin yung epekto, no, pag hindi natin tinanggal yung hazards na yon, 'di ba? So dito ini-introduce ng IIEE, no, yung 10 golden rules of electrical safety. So itong mga rules na to, pag sinunod po natin, ay ma-ensure natin na magiging safe ang paggamit natin ng kuryente. So, isa-isayin natin. Rule number 1, comply with all applicable industry technical standards in the design, installation, and operation of electrical systems. So, ang sinasabi lang dito, meron tayong mga standards. Pag ang tao, sinunod niya ang mga standards, ay siguradong magiging maayos ang electrical system niya. Remember, meron tayong tinatawag na Philippine Electrical Code. Yan yung standard na dapat ginagamit na basihan ng mga electrical engineers, ng mga electrician. Yan yung Biblia, ika nga, ng mga nagtatrabaho gamit ang kuryente, no? Kasi diyan nakasaad yung mga standards na magsisiguradong safe yung paggalaw o paggamit ng kuryente. Hindi lang naman Philippine Electrical Code, marami pa tayong code sa Pilipinas. Meron nga tayong fire code. 'Di ba? Ano nakasulat diyan? Yung tamang pag-install ng mga fire warning device, mga fire suppression systems, no, yung requirements sa pagpapatayo para masiguradong merong tamang fire exits, nandyan yan sa Fire Code of the Philippines. Ang National Building Code, ganun din. Kumbaga sa mga civil engineers o nagpapagawa ng bahay, alam nila na ito yung code na dapat sinusunod para masiguradong matibay, maasahan yung itatayong building, di ba? So ganun din. Meron tayong Philippine Electrical Code na dapat sinusunod din natin. Okay? Next, treat all electrical systems as energized. If there is work to be done on any part of the electrical system, isolate it from the power source and install appropriate tag. So, ang ibig lang sabihin nito, huwag tayong mag-a-assume na may makita tayong kable ng kuryente ay walang kuryente yon. No? Hindi, alam ko yan, wala namang kuryente dito, wala nang ilaw, no? Huwag natin i-assume na walang kuryente, no? Delikado po ang mag-assume na walang kuryente. So dapat parati diyan tinetest, no? Kung meron kayong voltage tester, dapat gamitin mo 'yan para lang malaman mo kung may kuryente ba 'yan o wala. No? And then again, mostly para ito sa mga nagtatrabaho sa mga equipment na may kuryente, no? So dapat kapag meron kayong ginagawa na compute na electrical system,
tinatag niyo yun na, oops, bawal galawin, may gumagalaw, may gumagawa sa electrical system. Kasi baka mamaya, may dumating na bagong tao, wala nung warning na yun. Ang tinatawag natin dyan is lockout, tag out. Pag wala yung lockout, tag out, no, pwedeng biglang i-on nung tao. Yung, ba't sabi niya, ba't off to? Dapat on to ah. Di niya alam na kaya naka-off yun kasi may nagtatrabaho doon. At sa pagka-on niya, nabuhay ang kuryente, yung tao nagtatrabaho doon na kuryente. 'Di ba? Kaya dapat parati, wag natin i-treat natin na energized parati ang mga electrical system natin. Number three, ensure that electrical equipment are properly guarded and appropriately grounded. So, again, ito yung sinasabi ko, di ba, yung unsafe condition is yung unrestricted access sa mga equipment na mataas ang kuryente, ang voltahe ng kuryente. So dapat, ang tama dyan is dapat may harang at may mga warning signs na nakasulat na caution, wag lumapit. Pwedeng makuryente, di ba? And at the same time, appropriately grounded. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, dapat yung electrical systems natin ay grounded. Merong way para yung extra electricity ay pwedeng ibalik sa lupa, no, at hindi na siya injure, no, sa or makakasira ng devices or appliances. Number four, install protective devices that are properly rated, set, and coordinated to automatically isolate faulted parts of the system. Ang circuit breaker, ganun ang ginagawa, di ba? Pag biglang may nangyaring short circuit, biglang namamatay yung breaker, biglang namamatay yung lahat ng appliances natin. Hindi dahil nasira sila, pero dahil yung circuit breaker, ginawa niya yung dapat niyang gawin, which is to protect. No? May naramdaman siya na, oops, tumaas ang kuryente, nag-automatic off siya, pag, para hindi na matuloy at masira yung ibang mga kagamitan. Again, may tamang rating yan. No? So, dapat alam nyo yung tamang rating sa inyong bahay para yung ilalagay nyo dyan na circuit breaker ay mag-off siya automatically pag may nangyari siyang, pag may na encounter na hindi tamang voltage. No? I want to emphasize this kasi may mga instances na hindi naging tama yung rating. Ano nangyari? Merong electrical device na susunog na siya, no? Charging station na susunog na. Tuloy-tuloy yung sunog. Nagtaka yung mga tao, bakit hindi nag-off yung circuit breaker? Di ba dapat pag ganyan nag-off na? Yung pala, yung circuit breaker, hindi pala tama ang pagkaka-rating. No? Hindi pala tama yung device na dapat chinarge. Hindi dapat yung device na ang chinarge doon. Kasi pag chinarge mo doon, yung circuit breaker nga, hindi siya rated ng tama. At hindi niya mababasa na, may nangyayaring sunog na pala. May problema na pala sa voltahe. No? So, yun yung importance kung bakit kailangan mag-install tayo ng protective devices. Number five, mag-consult po tayo. Ito yung sinasabi ko, mag-consult po tayo sa services ng isang PRC licensed electrical practitioner. So PEE, REE, RME. No? At saka dapat may test na certified electricians tayo na hinahire. No? So sila yung mga nakapag-aral, may tamang certification. Okay? Number six, ensure natin na yung electrical equipment natin are correctly labeled, conductors are properly color-coded, electrical diagrams are always available, and safety signages are highly visible. So, important lang po dito na madaling matukoy ng kung sino man ang gagawa sa electrical system ninyo kung ano yung bawat linya para mas madaling maayos yung electrical system ninyo. No? Number seven, regularly monitor loading of electrical system components to ensure they are within the rated capacities. Ito yung isa pa na nakakaligtaan minsan ng tao na pag nagpatayo ka ng bahay, kung ang bahay mo ay pinatayo ng iyong mga magulang o yung lolo at lola nung sabihin natin lang 1960s, no? Dapat by this time 2026 ay pinare-assess na natin kung yung loading ng ating mga appliances ngayon ay kakayanin pa nung design ng ating bahay. Yan ang nagiging problema kasi bakit? Dati, ang ginagamit lang natin ng mga lolo natin o mga magulang natin, electric fan lang, 'di ba? Pero nung tumagal na, 'di ba, naging aircon na. 'Di ba? Nagdagdag na ng mga smart TV, nag-upgrade ng ng refrigerator. Hindi pala alam or aware yung mga magulang natin o mga lolo at lola natin na dun sa pag-upgrade nila ay yung palang electrical circuit nila sa bahay ay hindi na kaya yung load na bago, no? So, pwedeng doon mag-overload. Kaya minsan pag napapansin biglang, ba't parati kami namamatayan pag ginagamit natin yung ref o ino-on natin yung aircon? Kasi, ibig sabihin nun,
yung circuito mo sa bahay hindi na pala design para sa ganun kabigat na loads. No? Kaya dapat regularly minomonitor yung inyong loading ng electrical system. Okay? Number 8, periodically inspect and maintain electrical systems and equipment. So, ayan, papuntahan nyo sa electrician, pa-check nyo para ma-check nila kung okay pa ba yung device or yung equipment niyo. Baka mamaya yung pala meron na palang hidden na sira, no? Sa pag-inspect nila, no? Ayan. Number 9, kung tama ang tama at certified yung taong gumagalaw sa electrical equipment, dapat alam nila paano isuot yung tamang PPE at gumamit ng tamang tools na makakaiwas sila sa pagkakakuryente. No, and then number 10, provide a disconnecting means for local and manual isolation of electrical equipment during emergencies. So dapat na ano na natin, na di-disconnect na natin kapag may nagkaroon, may flood, may posibilidad na mag-flood sa area, yung electrical system niyo kaya niyo i-shutdown kaagad para hindi na siya mas masira dahil sa tubig, baha, no? Ayan. Or hindi siya ah, maka-cause ng kuryente, no, dahil na-off mo na siya. Mahirap kasi na may tubig ba tapos may kuryente, meron kang device na gumagawa pa ng kuryente or may kuryente pang dumadaloy doon. Pwedeng makuryente yung mga tao dahil dahil nga yung tubig magdadala ng kuryente, 'di ba? So dapat meron tayong emergency shutdown. Okay, and then additional lang na pag may nangyayaring sunog, gusto lang paalam din ni Meralco na ang Meralco po ay may fire station na naka-link sa BFP. So again, maganda ring tumawag kayo kay Meralco para kung may nangyayaring sunog sa area ninyo at alam at ang pagkakaintindi nila ay galing sa kuryente yung sunog, then magandang matawagan si Meralco para masabihan na at mapatay na yung kuryente dun sa area na yun para lang makasigurado at matulungan natin yung mga bombero natin. Kasi ang mga bombero natin nahihirapan din sila magresponde o magbigay ng tubig dahil pag alam nilang may buhay pa na linya ng kuryente. Kasi baka mamaya yung sa pagbuga nila ng tubig, yun pa ang maging dahilan kung ba't mas may masasaktan, no? Kaya importante makat kaagad yung power para hindi sila mangamba na apulahin yung apoy gamit ng tubig, no? Okay. Last na lang po, additional na lang, some reminders on the use of extension cords. So, again, gumamit po tayo ng mga extension cords na may quality seal. Dapat kung ano yung gagamitin natin extension cord, dapat tama yung voltahe. So, again, ang extension cords ay dapat pansamantala lang. Dapat pagkagamit mo ng extension cord, hindi mo yun hinahayaan na maging pansamantagal. 'Di ba? Yung matagal mo lang, dyan na lang yan, okay na yan. Hindi, dapat kung ano lang ang ginamit mo siya, pagkatapos mong gamitin, itago mo na ulit, no? Again, may tamang voltage yan, may tamang voltage rating. Hindi porke nakabili ka ng extension cord, kahit ano ay pwede mo nang isaksak dyan, no? So, dapat alam nyo rin yung tamang voltage, no? Again, we recommend na yung paggamit nyo ng extension cord, pag-charge lang ng mga light load portable appliances, no? Pag mga malalaking appliances katulad ng ref, na katulad ng aircon na 2 horsepower, dapat may dedicated na yan na power outlet. Hindi dapat extension cord ang ginagamit dyan. Tapos, layo natin sa mga flammable or na mga bagay na nakakasanhi ng sunog at dapat ini-inspect natin yung mga extension cords, no? So, again, maraming salamat po sa iyong pakikinig. I'd like to remind everyone to save lives, business, and property. Let's all practice electrical safety. Maraming salamat po. Thank you very much, Engineer Sean, for sharing information about topic electrical safety. I am sure our viewers learn a lot from your discussion. And alam ko rin na may mga katanungan ng mga viewers natin, no? So, dako po tayo sa ating question and answer. Sa ating question and answer portion po, makasama din po natin si Engineer Arvin Magpayo, isang safety engineer. Our first question, anong klaseng fire extinguisher po ang dapat gamitin sa electrical fire? Dapat po yung fire extinguisher nyo class C, no? Class C. So dapat yun yung ginagamit ninyo kasi yung extinguisher na yun ay designed para patayin kaagad yung source of electricity.
no? So, wag po tayo gagamit ng tubig para apulahin yung isang fire na electrical in nature kasi hindi po yun ang makakaapula dun sa source na yun ng kuryente. Again, aside from yung fire extinguisher, maganda rin na matanggal ka agad natin sa source. Kung may source pa yung sunog na yon ng kuryente, hugutin ka agad yung wire kung saan nanggagaling yung sunog. Kung kaya, no? So dapat dalawa yun, combo yun. Mayroon kang fire extinguisher na class C, and then kaya mong i-off. Pwedeng shut down yung circuit breaker para hindi na ano na, hindi na lumala yung pagsunog dahil sa kuryente. Thank you, Engineer. Question number 2 po tayo. Dapat po bang ino-off ang circuit breaker for every end of work day? Dapat po bang ino-off ang circuit breaker for every end ng workday? Not necessarily. Kung kayo ay ako ang usually sinasabi ko, kung kayo ay lalakbay no ng malayuan, mapupunta kayo sa sa probinsya, magandang i-off talaga natin yung breaker natin para mas makasigurado tayo na walang kuryenteng na dumadaloy pa, no? Kasi may mga ibang mga devices na sensitive sila sa pag-off ng circuit breaker, no? So, again, I would recommend na magandang hingan nyo yung ng recommendation yung manufacturer ng inyong device kung okay lang ba na ino-off yung circuit breaker kasi doon nakakabit yung device ninyo, 'di ba? So, let's do our research kung safe ba na parating ino-off yung circuit breaker. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na i-off dapat yan, no? Thank you, Engineer. Question number 3 po tayo. Paano malalaman ang voltage ng equipment at sa outlet? Yung sa outlet po, 220 po yan. If you are in the house, kung kayo na sa kabahayan o kahit anong commercial space, kung sa Metro Manila, no? And I think buong Pilipinas naman yan, 220 yung voltage natin sa outlet. Yung sa equipment, dapat po, meron dapat yung yung kunwari appliance, meron yung sticker na nakasulat dyan kung ano yung voltage rating ng appliance na yun. No? So again, kung walang ganong sticker yung appliance ninyo at wala rin siyang safety seal marking, ay dapat mag-ingat na po tayo sa ganong mga device. Dapat hindi na natin ginagamit yun kasi nga posibleng hindi siya dumaan sa tamang quality check. No? So, yun po. Yun yung pamaraan para malaman natin kung ano yung voltage ng equipment. Thank you, sir. So, badako tayo sa pang-apat na katanungan. If you can share po first aid para sa electric shock po sana. First aid for electric shock. The first aid talaga would be to CPR pa rin. No, again, this is assuming na hindi na siya nakukuryente. Kasi kung nakukuryente pa yung tao, huwag niyong lalapitan, no? Marami tayong videos na ganyan na may taong nakukuryente tapos may taong magandang loob, sinubukan siyang tanggalin, no? Dahil hindi nga nila nalaman na may source eh. Dapat kaya diyan dapat alamin nyo kaagad muna yung source, mapatayin nyo kaagad ang kuryente, no? Kasi kung hindi, ini-endanger nyo lang din yung sarili ninyo, 'di ba? Yung taong nakukuryente, pwedeng pagka-try nyo hatakin sa kanya, kayo rin nakukuryente na rin kayo. May nakita akong video na yan na grabe, sunod-sunod silang namatay or nakukuryente dahil lang hindi nila napatay yung source at tinry nilang tulungan yung kanilang kasamahan, no? So, if naputol na yung kuryente at yung tao ay nahimatay, no? Tingnan niyo, i-check niyo yung breathing. Kung hindi na kung medyo nawawala ng breathing, and alam niyo kung paano gumamit ng CPR, no? At kayo ay may first aid training to do CPR, then do CPR. But if you are unaware kung anong gagawin, then you have to call. The best thing that you can do is to really call help, call for help. At wag niyong iwanan yung tao. Basta call for help kung ano naman kung siya ay naman breathing naman siya, no, na wala lang malay, no, para it's better na yung may experience na sa first aid of resuscitating a person ay yun ang mag-respond. Now, kung kunwari nag-respond, kung kunwari nagawa niyo mag-CPR, alam niyo kung paano, 'di ba? Tapos pero merong burn
may burn marking yung tao doon sa kung saan siya na kuryente, then dapat dyan, i-treat nyo ng the usual first aid for burnt marks, no? Usually, ilagay yan sa ilalim ng running water, di ba? And then still, call for help. Mas maganda lang may expert na makakapag-respond sa ganyang mga klaseng insidente, no? Thank you, sir. Question number 5 po. Sa mga nakikita kong video, bakit hindi agad nakakabitaw yung mga nakakuryente sa mga wire? Yan, tama. Kasi nga, again, di ba sinabi nating risk kanina na yung muscles natin ay apektado nung meron tayong bioelectricity sa katawan, no? Tayo mismo, meron tayong electrical current na dumadaloy sa katawan natin. Yun yung nagpapatibok ng puso natin, nagpapagalaw sa muscles natin. So yun yung disrupted dahil nga may kuryenteng dumadaloy, nadi-disrupt yun. So nangyayari, nagfi-freeze. No? Kaya yun yung nangyayari, nagfi-freeze yung muscle ng tao dahil nga nakukuryente siya. Yun yung dahilan kung ba't di sila nakakabitaw. Kahit sabihin mo, bitawan mo, bitawan mo. Gusto nilang bitawan pero hindi nila magawa dahil nga nadi-disrupt kumbaga nagkakaroon na ng spasm. Ang tawag doon, spasm. No? Na parang naninigas yung ano nila. So, kahit gusto nila, hindi nila magawa. Kaya importante talaga dyan is patayin ka agad yung source para makabitaw sila. Thank you, sir. So, question number 6. Meron pa ba? Ayun. Good afternoon po. Meron po bang tagal na dapat ginagamit lang yung extension wire po? Since temporary lang po siya. Opo, ang suggestion po talaga namin dyan is after every use. So, kunwari, naglaba kayo, di ba? Gumamit kayo washing machine, may extension cord. Pagkatapos yung gamitin yung washing machine, tago nyo na extension cord. Di ba? So, yun. Hindi siya after 3 months, tsaka ko na tatanggalin. Hindi, after every use. Kunwari, nag-charge kayo, kailangan nyo ng extension kasi medyo malayo yung TV kung saan kayo nanonood, gusto nyo malapit yung phone nyo. Pagkatapos nyo i-charge yung inyong phone, i-fix nyo, balik nyo kaagad dun sa dapat na lagayan ng extension. Okay? Thank you po. So, may susunod pa ba? Ayun, number 7. Sino po ba responsible person pagdating sa loto, especially may electrical maintenance po? Dapat responsibility yun nung electrician na nagme-maintain. Dapat alam niya yung tamang loto, tamang tagging. At lalo na kung alam niya rin na may mga kasamahan din siya na posibleng gumalaw. Kasi minsan may mga project na ganun, di ba? Malaking-malaking project, several na mga electricians ang gumagalaw. So dapat lahat sila alam nila yung loto, no? Alam nila na pag gumalaw sila, nagtrabaho sila, maintain nila, dapat maglagay sila doon kasi posibleng may ibang gagalaw din sa linya, hindi na i-assume na or magmamagaling na ba't sarado to, dapat bukas din dapat bukas to. So Lotto is not is dapat alam yan gamitin ng electrician, pero it's also a warning for everyone, no, na pag nakita nila yung Lotto tag, wag galawin, makikita nila kaagad at mababasa nila at hindi na nila gagalawin, no? Thank you po. Question number 8. When is the time na masasabi po natin na kailangan ng palitan yung mga high current circuit breakers? Paano po kapag natanggal yung labels ng rating or specs? Is there a way can we verify the actual rating by using some device? Mahirap po kasi mag-base sa size ng wire if mali din yung ginamit. Second question, sir, is may provision na po ba naman may years of lifespan lang yung circuit breakers in wirings? Thank you po. Again, best po dyan na makakapagsabi ng rating and specs is, yes, hire a certified electrical engineer or certified master electrician kasi sila ang makakapagsabi kung ano yung rating ng device. No? Meron silang dapat kung talagang certified sila, they have the right tools and equipment to identify kung ano yung rating ng device na yun kahit na nawala na yung sticker or yung label. Possible din na kung hindi nyo alam na wala yung sticker or label pero alam nyo yung brand name, pwede nyo mag-reach out. Pwede kayo mag-reach out dun sa manufacturer para masabihan sa inyo na, meron ako ng ganitong model, send them a picture, they can identify kung anong model yan, and then pwede nila sabihin sa inyo kung anong rating. Pero usually, yung mga certified electrical engineers or mga electricians na yan, kaya mayroon silang equipment na kaya ma-identify kung anong rating. And again, yung sa provision ba ng many years of lifespan, wala pong specific lifespan ang isang equipment, no? Again, depende yan sa use.
May mga, kasi mahirap magsabi ng lifespan kasi nga, mamaya, hindi na yun yung, monitor mo yung lifespan, pero yung pala overuse na pala siya. So, shorter pala yung lifespan. Di ba? Mamaya naman, ganun ang lifespan, pinalitan mo na, yung pala hindi pa pala kailangan palitan kasi hindi naman siya overuse, no? So, wala pong provision para ma-identify kung ilang years of lifespan yung circuit breakers and wirings. Kaya it's always important na regular po yung maintenance and testing and maintenance ng mga equipment by a certified electrical engineer or electrician. Thank you, Sir Sean. Question number 9 po. Ano po may papayo ninyo sa setup ng internal EV charging station ng private company? Need po ba na isolated area with concrete walls, dry area, buffer area distance from office? Yes, I know that currently wala pa kasing nilalabas no na national guidelines regarding EV charging stations. Our charging stations are still in infancy, no. So ako as a safety engineer at wala pang ganung national guidelines, I would best go refer to international standards. 'Di ba? Usually, din naman ginagawa natin sa Pilipinas eh. Kung meron tayong hindi tayo sure sa isang bagay, lalo sa safety level ng isang bagay, research tayo. Tingnan natin kung anong ginagawa sa US. Tingnan natin ginagawa sa Japan. 'Di ba? Kung anong rate standards na ginagamit sa Japan kasi very ano sila when it comes to safety, 'di ba? So, ano tayo, benchmark na lang tayo sa mga countries na alam natin mataas ang safety standard at yun na lang ang gamitin natin na standard din dito, no? At again, if naglabas na ng ano, I'm still unaware, no? But if baka lang meron na, kung meron ng national standards na nilabas no ng government, then let's abide by those national standards of how to set up EV charging stations. Thank you po. So, question number 10. Pag po ba nakasaksak sa outlet ang isang appliance at hindi naman ginagamit, ay kumakain pa rin po ba yun ng kuryente? Yes, may tinatawag din po 'yun na phantom loading, no? So, kaya 'yun yung sinasabi ng mga tao na kung kayo ay magbabakasyon ng matagal, mabuti nang tanggalin niyo na lahat ng saksakan ninyo, ng TV, ganyan. Kasi posibleng mag-ano pa rin 'yun ng konting kuryente, gumagamit pa rin 'yun ng maliit lang, sobrang liit lang. Pero again, hindi natin alam yung status ng mga devices natin, 'di ba? Hindi natin alam kung gumagana pa yung kung okay pa ba yung pag okay pa ba yung quality ng device. So pwedeng konting ano lang, konting sira lang nung wiring insulation. Tapos konting power ang dumadaan, pwedeng pagsimulan na rin ng sunog. Kaya safer pa rin na tanggalin na rin natin yung mga outlets natin, no? Or tapos ipatay na rin circuit breaker para mas sigurado nating walang kumakain na kuryente at wala ring kuryenteng dumadaloy na pwedeng pagpanimulan ng sunog, no? Na hindi naman pinaplano. Thank you, sir. Sa question 11 po, question po. Saang bahagi ng katawan mas safe hawakan ang taong nakukuryente? Wala po eh. Wala pong safe na hawakan ang tao na kukuryente. Although, I would suggest if ano, again, ulitin ko, best tanggalin yung source. Now, kung hindi kakayanin tanggalin yung source, magsuot ng protective rubber gloves, protective covering, no? Para magawa mong mahawakan yung tao ng maayos. But again, walang sa paa, kung nakukuryente siya, dapat sa ulo. Oh, wala pong ganun kasi ang kuryente ano 'yan, nag-spread 'yan. Hindi po siya maghahanap 'yan ng pinaka-efficient line to ground, no? So, ibig sabihin niyan, ganyan siya. So, pag hinawakan mo, pwedeng ano ka rin kanya, kumbaga daanan ka rin ng kuryente para malaman niya kung saan kasi ang gusto ng kuryente bumalik sa lupa eh. No? So, ang pinakahanapin niya, yung most efficient, pinakamabilis na path para makabalik siya sa lupa. So, again, better talaga for me, talagang patayin yung source bago nyo hawakan yung tao. Thank you, sir. So, I think that would be the last question. Ito, meron pang pahabol. Hi, sir. Question po. In construction work activities, what type of electrical wires and outlets are standard for use, given that contractors often still use household extension cords?
Then again, like I said kanina, di ba, sa do's natin of extension cords, dapat yung company mismo nyo ay strict sa policy na ganyan. If kayo yung nagpapa-construct, dapat strict kayo, nagsasabi na ito lang yung mga again, parang ano rin yan, parang more is better, no? So if yung rating ng isang extension cord is mas mataas, better 'yon, 'di ba? So basta hindi siya household level na voltage, then mas maganda yung mas heavy duty and more for construction purposes, yung mas makapal yung wiring. So pwedeng i-mandate niyo 'yun na 'yun ang gamitin nila. And if ever gumamit sila ng household extension cords, dapat wag na natin nilang gamitin 'yun. No? Yun. So, thank you, sir. So, I think that yan na yung pinakalas talaga na question natin. And that concludes our today's webinar po. So, thank you for sending your questions and for your active participation in our webinar Wednesday. So, thank you, Engineer Sean, for sharing information Thank you about po. Thank electrical you. safety. No? Thank you As, po. as a token of our appreciation, sir, we would like to present you with the certificate of appreciation. Let me read the citation po. Certificate of Appreciation is awarded to Engineer Patrick Sean V. Pineda in recognition and sincere appreciation of the invaluable support and significant contributions rendered as resource speaker in the successful conduct of Webinar Wednesdays Season 4, Episode 11, Power with Protection, Staying Safe Around Electricity, held on May 6, 2026 via Facebook Live on Bureau of Working Condition official Facebook page. Given the 6th of May 2026 in the city of Manila, signed Attorney Alvin B. Corrada, Director for DOLE, Bureau of Working Condition. Thank you po, sir. Any final message na lang po for our viewers, sir? Sa akin, it's always let's follow the 10 golden rules of electrical safety. Yun ang maging guide natin when it comes to using electricity. And always learn to identify unsafe conditions and unsafe behavior. And baguhin ka agad kapag kayang baguhin yung unsafe condition and behavior. Kasi dun pa lang kung magiging aware na tayo kaagad to identify unsafe condition and unsafe behavior at masabihan kaagad natin, mapapalit kaagad natin, ang laki na ng chance na bumaba yung case na may makuryente or magkaroon ng sunog. No? So yun lang po, identification of hazards, removing those hazards, and knowing the 10 golden rules of electrical safety is already the best way to ensure that we are using electricity safe. Yun lang po. Thank you very much, Sir Sean. Thank you po. Once again po, thank you. For our viewers naman po, narinig po namin ang kagustuhan ninyo na magkaroon ng certificate of attendance, no? So, certificate of attendance is now available po. Please scan the QR code posted on the screen to access the evaluation form. Reminder lang po, please ensure correct spelling of your name, email address, and kindly allow sufficient time for the processing and sending of certificates. Isang evaluation lamang po per episode. You may also send us an email at us@bwc.dole.gov.ph or call our DOLE hotline 1349. And that concludes our webinar for today. I believe that we can say it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating speaker. If you have further questions, you may send us email at us@bwc.dole.gov.ph or you may call the DOLE hotline 1349. Again po, please follow us at DOLE BWC 1949 on Facebook, X, YouTube, Viber to stay up to date with the latest announcement and activities from BWC and DOLE. I-share na rin po ninyo ang video na ito sa inyong mga friends, family, and colleagues. At huwag natin kalimutan ang hashtag natin na hashtag Webinar Wednesday para sa mas marami pa ang maging informed sa mga programa ng BWC, DOLE at ng kanilang mga touch agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. If you miss any of our webinars, please
please head to our YouTube channel at doon po mapapanood lahat ng ating Webinar Wednesdays episodes from Season 1 to Season 4. On behalf of the Bureau of Working Condition, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. See you sa ating susunod na episodes. Once again, this is Michael John Stoke, your moderator, signing off. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.